Umuulan ng bahagya ng gabing yun. Nakaupo si Dolores sa loob ng maliit na coffee shop sa kanto. Halos kalahating oras ng lampas sa oras na sinabi ni Walter. Nang bumukas ang pinto ng cafe, hindi niya na kailangang tumingin. Naupo ang lalaki sa kaning tapat. Sorry, traffic. Ang lala kanina. Hindi agad sumagot si Dolores. Tinitigan lamang niya to. Dolores? Seryoso ka ba? Traffic na naman? Hindi lang traffic. May meeting din kasi bigla. Stop! Tinaas niya ang kamay. Please, huwag mo na akong i-feed ng same excuses. Nakakapagod na. Anong gusto mong marinig? Ang totoo. Hindi yung version na gusto mong paniwalaan ko. I'm trying, Dolores. Alam mo naman yun. Trying? 3 taon na, Walter. 3 years. Hanggang kailan yung trying mo, ha? Napatingin ng ilang tao sa kanila, pero wala siyang pakialam. Hindi ganun kadali yun. May pamilya ako, alam mo yun. May responsibilidad. Ano ako? Anong klaseng responsibilidad ako sa buhay mo? Hindi agad nakasagot si Walter. At iyon na mismo ang sagot. Alam mo, nung una, naiintindihan ko pa eh. Sabi mo hindi na kayo okay. Sabi mo maghihiwalay na kayo. Sabi mo konting panahon na lang. Pero ngayon, parang ako na lang naniniwala sa kwento mo. Hindi totoo yan. I meant everything I said. Then prove it. Kailan? Kailan ano? Kailan mo iiwan si Ilara? Hindi mo ba talaga kayang maghintay pa? Maghintay pa? Walter, wala na akong ginagawa kundi maghintay. You're being unfair. Unfair? Ako pang unfair? Oo. Alam mo naman ang sitwasyon ko from the start. At alam mo rin ang pinasok mo. Hindi mo ako pinilit, oo. Pero hindi mo rin ako pinigilan. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo ako na may patutunguhan to. May patutunguhan? Hindi lang ngayon. Then when? Next year? Another 3 years? Hanggang sa magsawa na lang ako? Ganun ba? Hindi makatingin si Walter sa kanya. At doon tuluyang bumagsak ang huling piraso ng pag-asa niya. Hindi kasi ganun kasimple. Lahat naman mahirap eh. Pero kung gusto mo talaga, may ginagawa ka na sana. Napahawak si Walter sa kaning noo. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi ko kailangang intindihin lahat. Kailangan ko lang maintindihan kung saan ako lulugar. Sabihin mo sa akin, Walter, may plano ka ba talagang iwan siya? Or sinasabi mo lang yon para hindi ako mawala? Hindi sumagot si Walter. Gets ko na. Dolores. Huwag na. Please. Unti-unti niyang kinuha ang bag niya sa tabi. Pagod na ako, Walter. Hindi ako galit dahil may asawa ka. Galit ako dahil pinaniwala mo kung magiging ibang ending ko. Hindi ako backup plan at lalong hindi ako waiting option. So ano? Iiwan mo na lang ako basta? Hindi ko to iniwan. Hindi naman talaga to nagsimula ng tama eh. Hindi agad gumalaw si Walter matapos umalis si Dolores. Nakatitig lamang siya sa bakanting upuan sa kanyang tapat. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi inis na may halong matinding dismaya. Damn it. Alam niyang kung malalaman lamang ni Dolores ang totoo, kung mauunawaan ito kung bakit kailangang manatili siya sa tabi ni Ilara, baka magbago ang lahat. Pagdating niya sa bahay, madilim ang buong sala maliban sa isang ilaw sa may bar area. Nandoon si Ilara, nakaupo at tahimik na umiinom ng wine. Hindi na nagulat si Walter. Hindi rin siya agad nagsalita. Late ka. May meeting. Dumiretso siya ng ref para kumuha ng tubig. Meeting? O si Dolores? Natigilan saglit si Walter pero agad ding nakabawi. Sanay na siya sa ganito. Kung alam mo na pala, bakit ka pa nagtatanong? Doon lamang siya nilingon ni Ilara. Para marinig kong nagsisinungaling ka pa rin. Wala akong oras sa drama mo. Pero may oras ka sa kabit mo. 3 taon na, Walter.
Hindi ka pa rin ba nagsisawa? Napabuntong hininga si Walter bago humarap dito. Huwag na tayong magkunwaring may pakailan pa, Ilara. Alam nating pareho kung ano lang ang kasal na to. Oo naman. Arrangement. Business. Legacy. Exactly. So stop acting like a real wife. Saglit na natahimik si Ilara at uminom muli ng wine. Hindi ako umaarte. Nag-o-observe lang. Nakakatawa lang kasi. At anong nakakatawa? Ang laki na ng narating mo. Lahat dahil sa kanya. Bahagyang tumigas ang panga ni Walter. Watch your words. Bakit? Hindi ba totoo? Kung wala si Dolores at ang pamilya niya, wala ka sa kinilalagyan mo ngayon. Hindi lang siya ang dahilan. Pero malaking parte siya. At ngayon, parang unti-unti nang nawawala siya sa'yo. Iniwan ka na ba? Hindi sumagot si Walter. At sapat na yun para malaman ni Ilara ang totoo. Huh, I knew it. Shut up, Ilara. Oh, bakit? Masakit? O kinakabahan ka lang na baka mawala ang access mo sa pamilya nila? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko lahat. At alam kong matagal na kayong may relasyon. Alam kong pinopondohan ka ng pamilya niya. At alam ko rin kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako kayang hiwalayan. Don't assume things. Hindi ako nag-a-assume. I'm stating facts. Tumayo to ng dahan-dahan at lumapit kay Walter. Hindi mo ako kayang iwan dahil kailangan mo ako. At bakit naman? Because you need an heir. Natigilan si Walter. Gusto ni Dolores ng anak, di ba? Pero hindi siya mabuntis. At alam mong hindi ka pwedeng magkaanak sa kanya legally. Kaya nandito ka pa rin. Napakayumang kamao ni Walter sa galit. Careful, Ilara. Or what? He'll finally act like a husband? Let's be honest, Walter. Hindi mo ako mahal. Na hindi rin kita mahal. Then what's your point? My point? We're both using each other. Ang pinagkaiba nga lang, hindi ako nagpapanggap. Napabuntong hininga na lamang si Walter at tumalikod. Pagod na ako sa usapang to. Pero hindi ka pagod sa plano mo? Huminto si Walter sa paglakad at dahan-dahang lumingon. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin? You're waiting. Hindi ka lamang nananatili dito dahil sa apelido o sa pamilya. You want a child. A legitimate heir. Para secured ka sa negosyo, sa panghalan, sa lahat. Pero ayaw mo sa akin at lalo na, ayoko sa'yo. Then cooperate. Hindi naman natin kailangang magustuhan ng isa't isa. Gusto mo gamitin ako para lang magkaanak ka? Habang may kabit ka pa rin sa labas? Watch your mouth. No. Watch yourself. Hindi ako magiging instrumento mo, Walter. Kung gusto mong magkaanak, humanap ka ng ibang paraan. Wala akong ibang paraan. Ikaw lang ang legal kong asawa. Exactly. At hindi ako papayag. Hindi kita pipilitin. Pero wag mong asahan na tutulungan kita. Tumalikod na ang lalaki at dumiretso sa hagdan at iniwan si Ilarang nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Hindi tulad ng iniisip ng marami, hindi marangya ang buhay ni Ilara sa labas ng apelido niya. Kilala ang pamilya nila, pero ang yaman ng mga magulang niya ay matagal nang napunta sa ibang sangay ng angkan matapos silang mamatay nung siya'y bata pa. Ang natira sa kanya ay ang apelido nila at ang kanyang lola. Eto na lamang natitirang pamilya ni Ilara, ang taong nagpalaki sa kanya, umintindi sa kanya, kahit noong hindi niya maintindihan ng kanyang sarili, at nananatili sa kanyang tabi kahit wala na ang lahat. Kaya ng isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, biglang bumagsak ang lola niya sa sahig ng kanilang maliit na bahay. Ma'am, kailangan po natin siyang i-admit agad. May complications na po sa puso niya at kailangan natin ng agarang paggamot bago pa lalong lumala. Seryosong sabi ng doktor
pagkatapos suriin ng lola niya. Gawin niyo po lahat ng makakaya niyo. Please, Doc. Hindi ko po kayang mawalan pa ng isang mahal ko sa buhay. Ma'am, mauuna po muna natin ang mga pagsusuri. Pero kailangan din po natin ng pondo para sa pagpapagamot. Ako nang bahala doon. Uwi ka niya agad kahit sa loob-loob niya. Alam niyang wala siyang sapat na pera. Pero kinabukasan, sa loob ng billing office ng ospital, doon siya tuluyang natauhan sa katotohanan. Ma'am, initial deposit pa lang po to para sa unang 2 araw ng paggagamot. Paliwanag ng staff at inaabot ang resibo na may nakasulat na malaking halaga. Kung kailangan po ng operasyon, mas malaki pa po ang magagastos. Nanlalamig ang mga kamay ni Elara habang tinitingnan ng papel. Ang mga numero ay tila lumalaki sa kanyang paningin. Hindi niya kayang halagang yon. Kahit ibenta niya ang lahat ng meron siya, hindi pa rin sapat. Magkano? Diretso ang tanong ni Walter nang makita niyang mukha ni Elara pag uwi nito sa bahay nila. Nakita niya agad ang pagod sa mga mata ng babae. Wala kang kailangang malaman. Stop pretending na okay ka lang. Sabihin mo na lang kung anong problema. Alam kong hindi ka ganito kung wala namang dahilan. Inilapag ni Elara ang resibo sa mesa. Kinuha yun ni Walter. Isang tingin lang, sapat na para maintindihan niya ang lahat. Ganito kalaking kailangan? Hindi sumagot si Elara at tinitingnan na lamang ang sahig. Critical ba ang kondisyon ng lola mo? Hindi ko alam. Pero sinabi ng doktor na kailangan ng operasyon kung ayaw nating mawala siya. I'll pay for it. Bakit? Hindi ka naman tumutulong ng walang kapalit. Because I can. Walang libre sa'yo, Walter. Alam ko yan. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Tama ka. May kapalit. Hindi na nga nagulat si Elara. Alam niyang hindi ito mangyayari nang walang kapalit. Sabihin mo na. Lumapit si Walter at inilagay ang 2 kamay sa mesa. I want a child. Nanigas si Elara sa kinatatayuan niya. Grabe ka, Walter. Ginawa mo talaga akong option para lang makuha lahat ng gusto mo. Hindi ka option. Ikaw ang legal na asawa ko. At ikaw ang nararapat na magdala ng anak ko. At kabit mo pa rin si Dolores. Paano kung malaman niya to? Paano kung hindi ka niya payagan? Hindi siya sinagot ni Walter. At sapat na yun para maintindihan ni Elara ang lahat. Hindi. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako ganun kadesperado para ibenta ang sarili ko sa'yo. Talaga? Even for her? Even for Lola Minda na nagpalaki at nag-alaga sa'yo ng walang kapalit? Napatingin si Elara sa papel, sa mga numero na tila ba bumabara sa kaning lalamunan. Parang biglang bumigat ang mundo sa kaning balikat. Reality to, Elara. You need money para sa lola mo. And I need an ear para sa negosyo ng pamilya ko. Simple lang usapan. Bibigyan mo ako ng anak. Ako ang magbayad sa lahat ng mabayaran sa ospital. Gamot, operasyon, lahat ng kailangan ng lola mo. Hindi ka na mag-aalala pa. Napapikit si Elara. Huminga siya ng malalim para pigilan ng mga luha na gustong pumatak ng marami. Isang beses lang. Hanggang mabuntis ka. Ang galing mo talaga, no? Alam mo kung saan ako tatamaan ng gusto. Pero, fine. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Walter. Gagawin ko. Tatanggapin ko ang deal na to. And after nito, wala na tayong utang sa isa't isa. Babayarin mo ang lahat para sa lola ko. At ibibigay ko sa iyo ang anak na gusto mo. Tapos na. Deal. Sa isang iglap, ipinagpalit niya ang kanyang dignidad at katahimikan para sa buhay ng nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Hindi agad sinabi ni Walter kay Dolores ang naging kasunduan nilang dalawa ni Elara. Ilang araw niya munang pinag-isipan kung paano sasabihin ang katotohanan. Kung paano niya babaluktutin ang kwento para hindi ito magmukhang transaksyon kundi isang solusyon. Nagkita sila sa kondo ni Dolores isang gabi. Pagpasok pa lamang ni Walter,
Sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap. I missed you. Saglit siyang natigilan, pero agad din niyang ibinalik ang yakap. Busy lang. Or avoiding me. Dolores, Humugot siya ng malalim na hininga, saka kumalas sa yakap at tumingin dito ng diretso. Anong meron? may solusyon na. Solution saan? Sa gusto mong magkaanak. Natigilan si Dolores. Parang ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Walter, huwag kang magbiro. I'm serious. Totoo? Paano? Si Elara. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Anong ibig mong sabihin? She agreed. Magkakaroon kami ng anak. Hindi agad nakasagot si Dolores. Tinitigan niya lamang si Walter at sinusuri ang bawat ekspresyon ng mukha nito. Kayong dalawa? Yes, At ako? you'll be part of it. This is for us. Walter, hindi gantong iniisip ko. Wala tayong choice, Dolores. You know your condition. Napapikit si Dolores at doon bumalik ang realidad na may sakit siya. Isang genetic disease na matagal niyang kinatatakutan. Ang galing mo talaga. Nahanapan mo talaga ng paraan. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko lang. Para to sa atin. Sa atin? Yes, you want a child. I want a child. Eto na yun. Alam ba niya? Alam niya ang part niya at pumayag siya. Bakit? Because she needs something at kaya kong ibigay yun. Napailing na lamang si Dolores. Of course, lahat may kapalit sa'yo. Kung gagawin natin to, wala bang magiging problema? Wala. Legal na asawa ko siya. Walang magiging issue. At ako, anong rule ko? Lumapit si Walter at naupo sa kanyang tabi. You'll be the mother. Sa una, parang hindi lubos na nauunawaan ni Dolores. Pero nang tuluyang mag-sink in sa isip niya ang sabihin nito, unti-unting nagbagong ekspresyon ng kanyang muka. Napahawak si Dolores sa kanyang dibdib at tila pinipigilan ng biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ako magbubuntis. Pero magiging anak ko pa rin talaga yon? Yup. Sa papel, sa buhay, at sa lahat ng aspeto. God, akala ko hindi ko na mararanasan to. Akala ko hanggang doon na lang ako. Lumapit siya kay Walter at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Sigurado ka ba talaga rito? I already talked to her. And pumayag siya. Pumayag siya. Then, this could really work. Umupo siya ng maayos at tila biglang nagkaroon ng direksyon at linaw ang isip niya. Pero ayoko ng kahit anong komplikasyon. Ayoko magkaroon ng emotional involvement o kung ano pa man. What do you mean exactly? Gusto ko malinaw ang lahat. Surrogacy lamang ang usapan. Hindi mo siya gagalawin. Walang relasyon na mangyayari between the two of you. This is just a process. Purely medical. Sandaling natahimik si Walter. Tila iniisip ng malalim ang implikasyon ng kondisyon niya. That's not how it usually works, Dolores. I don't care what's usual. I care about what's clean. What's controlled and organized. Bahagyang tumigas ang panga ni Walter, pero sa huli, sumuko rin. Dolores. No. Kung gagawin natin to, I want it done properly. Medikal lang, walang halong emosyon. O walang halong kung ano pa man ang makakasira sa ating dalawa. Matagal siyang tinitigan ni Walter bago tuluyang tumango bilang pagsang-ayon. Fine. I'll do it your way. Hindi niya na inisip kung ano ang magiging tingin ng ibang tao. Hindi na mahalaga kung ano ang label niya sa buhay ni Walter. Ang mahalaga, magkaroon siya ng anak. Mabilis ang naging proseso. Sa tulong ng koneksyon at kapangyarihan ni Walter, agad nilang naayos ang lahat. At si Elara, kahit labag sa loob at mabigat sa dibdib, tinanggap niya ang bawat hakbang.
Sa mga sumunod na buwan, kahit papano, sinubukan ni Ilarang magkaroon ng kontrol sa kanyang sarili. Pinaniwala niya ang sarili na ito isang sakripisyo, isang paraan para iligtas ang lola niya. Ngunit habang lumalaki ang kanyang tiyan, may isang pakiramdam ang unti-unting nabubuo. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, kinausap niya ang kanyang sarili. Para kay Lola Minda, hindi mo siya anak, hindi mo siya anak. Ngunit sa bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang koneksyon na hindi na kayang pigilan. Ilang araw bago ang kanyang panganganak, lumapit sa kanya si Walter. Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit ka ba nagtatanong? Hindi mo naman ako tinatanong dati ah. Kailangan ko siguraduhin na maayos ang lahat. Malapit na. At alam kong magiging maayos ang lahat. Maayos? Para kanino, Walter? Para sa lola ko, oo. Para sa negosyo mo, sigurado. Pero ako, paano ako? Alam mo ang napag-usapan. Gagawin ko ang parte ko. Gagawin mo ang sayo. Hindi ko alam kung kaya ko. Sa bawat paggalo niya sa loob ko, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko, unti-unti akong nahuhulog. Ang luhay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Paano ko hahayaang kunin lang siya? Paano ko siya kakalimutan? Kailangan mong gawin, Ilara. Wala ka ng ibang opsyon. At tandaan mo, ito ang pinakamahusay para sa lola mo. Nagpunas ng luha si Ilara. Alam niyang wala na siyang pagpipilian. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Isang malusog na sanggol na lalaki ang pinanganak niya. Narinig niya ang unang iyak ng bata. Isang tunog na dapat ay magpapakalma sa kanyang puso. Ngunit sa halip, nagdulot lamang ng matinding kirot. Ma'am, gusto niyo po bang hawakan ang baby ninyo? Malumanay na tanong ng nurse. Dama ni Ilara ang matinding paghila ng kanyang kalooban na hawakan at ikapin ang anak. Ngunit mas matindi ang tinig sa kanyang isip na nagsasabing hindi ito para sa kanya. Hindi na po. Dalhin niyo na lang po siya sa nursery. Isang maikling sulyap lamang ang nabigay niya sa munting nilalang bago tumabilis na inilayo. Sa maikling sandaling yon, nakita niya ang sarili niyang mga mata sa bata. Hindi nagtagal, pumasok si Walter sa kwarto niya. Okay ng lahat. Healthy ang bata. Perfect. Naghihintay na sila Dolores sa nursery. Tumango lamang si Ilara, pilit na pinipigilan ng mga luha. Ang sakit ng katawan niya ay wala lang kumpara sa hapdi ng nararamdaman ng puso niya. Isang hapdi na tila mas malalim pa sa hiwa ng operasyon. Ang lola ko, kamusta na siya? Sabi mo babayaran mo ang lahat para sa kanya. Tutuparin mo yun, di ba? Gagawin ko. Lahat ng gastos sa ospital, gamot at bahay. Sagot ko na hanggang sa tuluyang gumaling siya. Wala kang magiging problema. Lumapit si Walter at inabot sa kanyang isang makapal na sobre at isang tseke. Ito yung napag-usapan. Malaking halaga to. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Ilara habang kinukuha ang pera. At ngayon ano nang mangyayari? Ngayon, tapos na ang kontrata natin, Ilara. Annulment papers na ang susunod. Pipirmahan mo yun, tapos aalis ka na rito. Lilipat ka ng lugar. Huwag ka nang babalik. At higit sa lahat, huwag ka nang magpapakita sa amin o sa bata. Kahit kailan. Nanikip ang dibdib ni Ilara. Ang palitan ng bata para sa pera. Ganon kasimpleng naging buhay niya. Binanta niya ang sarili niyang dugo at laman niya para sa gamot ng lola niya. At ngayon, wala nang natira. Wala na akong karapatan. Kahit makita man lang siya. Wala na, Ilara. Sa papel, sa mata ng batas, at sa buhay nila. Si Dolores na ang ina. Hindi na siya sumagot. Pinirmahan niya ang lahat ng dokumento. Bawat pirma ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Umalis siya ng ospital na walang dala kundi pera at isang malaking butas sa puso niya. Isang butas na alam niyang habang buhay niyang dadalhin.
Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ay ang pag-asang gumaling ang lola niya. Ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Ilang araw matapos siyang makauwi at dalawin ng lola niya, doon na sumabog ang katotohanan niya. Pumasok siya sa kwarto nito, bitbit ang mga gamot at pagkain. Masigla na ang itsura ng matanda. Pero nang makita niyang umuwi si Elara nang walang dalang sanggol, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nasaan ang bata? Nasaan ang apo ko? Natigilan si Elara. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Lola, naibigay ko na po. Gaya po ng napag-usapan. Binayaran na po nila lahat ng bills dito. Nakaayos na po ang lahat. Unti-unting namula ang mukha nito sa galit. Anong ibig mong sabihin na ibigay mo na? Binigay mo? Binenta mo? Lola, kailangan po eh. Wala tayong pera. Kung hindi dahil sa deal na yun, baka wala na po kayo ngayon. Binayaran po nila lahat ng operasyon at gamot po ninyo. Tumayo ang lola niya sa higaan niya. Sa kabila ng kahinaan, ay mariin niyang tiningnan si Elara. Gago ka ba, Nain? Pinagpalit mo ang apo ko sa salapi? Lola, ano pa bang magagawa ko? Wala tayong choice. May choice ka dahil anak mo yon. Dugo mo yon. At pinagpalit mo lamang sa pera at gamot? Akala ko matapang ka. Pero nakita ko kung gaano ka kadaling sumuko. Kinuha nilang bata at tinuring kang tagabuntis lang? Isang makina para magkaanak sila ni Dolores? At pumayag ka? Hindi po ganun. Ganun yon. At alam mo kung anong pinakamasakit? Kahit gumaling pa ako, kahit mabuhay pa ako ng matagal, hindi ko matatanggap na dahil sa akin na wala sa iyo ang anak mo. Binuhusan mo ng semento ang pagmamahal mo para lang mailigtas ako. Anong silbi ng buhay ko kung ang kapalit naman ay kaligayahan at kinabukasan ng apo ko? Bumagsak ang luha ni Elara. Doon sa harap ng sigaw at sermon ng lola niya, tuluyang bumigay ang konsensya niya. Tama ang matanda. Ginawa niya ang lahat para iligtas ang buhay ng lola niya. Pero sa prosesong yon, pinatay niya ang puso ng isang ina. Patawad, Lola. Patawad po. Gusto ko lang po na gumaling po kayo. Hindi ko na po naisip na ganito kasakit. Mas masakit sa anak mo yan, Nain. Mas masakit sa batang wala namang alam na kinalimutan na siya ng sariling nanay para sa pera. Anong klaseng ina ka? Ang masalitang yon ay parang kutsilyong tumatarak sa kanya ng paulit-ulit. Mula noon hindi na nawala sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang lola. Tuwing gabi, naririnig niya ang iyak ng sanggol sa isip niya. Naiisip niya kung kumusta to, kung sino ang nagpapadede, kung sino ang yumayakap dito. At ang pinakamasakit, naiisip niya na lumalaki ang bata na akala'y ibang tao ang nanay niya, habang siya'y nabubuhay na may dalang mabigat na sikreto at isang pagsisisi. Naramdaman niya na kahit anong pera ang meron siya, hindi nito mapupuno ng kawalan. Ipinagpalit niya ang anak sa gamot at ngayon parang gusto na lamang ibalik ang lahat para mahawakan lamang muli ang kamay ng bata. Lumipas ang ilang buwan. Kahit anong tangka ni Elarang kalimutan ng lahat, hindi niya magawa. Ang konsensya at pagmamahal sa anak ay mas malakas kesa sa takot. Hanggang isang araw, nakarating sa kanyang balita na opisyal lang na-annul ang kasal nilang dalawa ni Walter. At sa araw ding yun, kinasal si Walter at Dolores. Isang maranyang kasal na ginanap sa isang exclusive resort. Alam ni Elara na doon dadalhin ng bata ang anak niya. Kailangan niya yung makita kahit saglit lang. Nakahanap siya ng paraan para mag-hire bilang isang waitstaff o taga-serve ng pagkain. Nakasuot siya ng uniforme, nagtalokbong ng buhok at pilit na binago ang kilos. Habang abala ang lahat sa seremonya at sayawan, dumako siya sa area kung saan nakaset up ang crib at mga gamit ng bata. Doon niya nakita ang sanggol. Payapa itong natutulog. Gustong-gusto niya itong hawakan at ikapin, pero pinipigilan niya ang sarili.
Biglang may dumapong kamay sa braso niya at marahang hinila siya palikod papunta sa kusina. Miss, hindi ka pwede rito. Bulong ng isang boses. Napahinto si Lara at nakapatingala. Isang lalaki, matangkad, maputi at may matangos na ilong. Naka-uniforme ito bilang head chef. Tinitigan siya nito ng mabuti at biglang kumunot ang noo nito. Wait, kilala kita. Ikaw si Ilara, ang ex-wife ni Walter. Nanlaki ang mata ni Ilara at agad tinakpan ang bibig nito. Shh! Huwag kang maingay. Please, huwag kang maingay. Nandito lang ako para makita ang anak ko. Kaya pala. Akala ko nag-apply ka talaga dito bilang waiter eh. Alam mo bang bawal to? At alam mo bang kilalang kilala ka rito? Kapag nakita ka ni Walter o ni Dolores, siguradong gulo to. Please lang, isang tingin lang. Aalis din ako agad. Pero imbis pa kawalan siya, tumawa pa ang lalaki at sumandal sa pader habang naka-cross arms. Paano kung isumbong kita? Ay, sasabihin ko, boss, alam niyo bang nandito yung tunay na nanay ng bata at ex-wife mo? Nainis si Ilara. Hinampas niya ng mahina ang braso nito. Ang kapal ng mukha mo ah. Akala ko ba mabait ka? Ang gwapo ka nga, pero masama ang ugali mo. Wala ka bang awa? Gusto ko lang makita ang anak ko. Gwapo ah, aminin mo. Pero seryoso, delikado to para sa'yo. Umalis ka na habang hindi ka pa nakikita. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nahahawa. Biglang narinig nila ang yabag ng paa at boses ni Dolores. Chef, nandito ka ba? Hinahanap ka ni Walter. Nanigas si Ilara. Kung makikita siya nito, siguradong malalaman ng lahat. Dali, dito ka. Hinatak siya ng chef pupunta sa isang madilim na sulok. Sa likod ng malalaking lagayan ng mga pinggan. At bago pa man pumasok si Dolores sa kusina, mabilis na tinabo ng chef ang sarili niya sa harap ni Ilara. Halos dikit na sila at tinagpan ang likod niya para matakpan ang katawan ni Ilara. Chef, nandito ka lang pala. Sinong kasama mo dyan? Isa sa mga staff ko, ma'am. Medyo kinabahan kasi nadulas kanina, kaya dito ko muna pinapahinga. Wala po, okay lang. Sige. Sabi ni Walter, ihanda mo na yung main course. Salamat. Opo, ma'am. Susunod po kami agad. Nang makaalis at masara ang pinto, doon lamang huminga ng malalim si Ilara. Halos tumigil ang puso niya sa takot. Dahan-dahang humiwalay ang lalaki sa kanya at tiningnan siya. Sinabi ko sa iyo eh. Munti ka na. Buti na lang nandito ako. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Akala ko isusumbong mo ako. Nagkibit balikat lamang ito at inayos ang apron. Dahil gwapo ako at mabait, hindi na kita sinumbong. Tsaka, nakikita ko sa mga mata mo na totoo yung pagmamahal mo sa bata. At tsaka masaya akong makita na may dahilan ka para manatili dito. Ang yabang mo talaga. Salamat na lang ha. Ako nga pala si Zeke. Zeke Ortez. Head chef at best friend ni... Well, hindi mo na kailangang malaman kung sinong kaibigan ko. Pero tandaan mo, simula ngayon, under my protection ka. Pero Zeke, kailangan ko talagang makalapit sa anak ko. Di wag kang aalis. Manatili ka rito bilang assistant ko. Ako nang bahala sa'yo. Pero warning ko lang sa'yo ha. Mahirap akong pakisamahan. Lalo na kapag naiinis ako. Tinaasan to ng kilay ni Ilara. Di wow. Akala mo naman talaga gusto ko ng company mo. Kailangan ko lang ng access. Yun lang. Isang bahagi ng puso ni Ilara ang bahagyang gumaan. Hindi niya lubos akalain na sa gitna ng kanyang desperasyon ay may lilitaw na tulad ni Zeke. Isang estranghero na biglang naging tagapagligtas at marahil ang tanging pag-asa niya upang muling makalapit sa anak na pinagkait sa kanya. Ilang araw matapos ang kasal,
Nanatili si Ilara sa ilalim ng pagkukunwari bilang staff at assistant ni Zeke. Sa bawat pagkakataon sinusulya pa niya ang bata. Pero laging may nakabantay. Isang gabi habang nagliligpit sila ng kusina at tahimik ang paligid, napansin ni Zeke na malalim ang kanyang iniisip. Ayos ka lang ba? Kanina ka ba tulala? Wala lang. Iniisip ko lang. Bakit ba ganun lamang kadali para kay Dolores na tanggapin ng bata? Gayong hindi naman siyang nanganak. Parang sobrang desperada niya. Ilara, may dapat kang malaman. Ano yun? Alam kong kaibigan ko si Walter at dapat loyal ako sa kanya. Pero nakakita ko kung paano ka magtiis at hindi ko na kayang itago sa iyong totoo. Hindi lamang basta anak ang gusto nila. May sakit si Dolores. Isang malubhang blood disorder. Hindi lamang to basta sakit na gagamutin at tapos na. Kailangan niya ng lifetime maintenance. Kailangan niya ng dugo, platelets, at kung sakaling lumala, organs. At ang pinakamasakit, kailangan niya ng perfect match. At anong kinalaman ng bata doon? Si Remy, ang anak mo, siya ang perfect match. Ginawa siya hindi lamang para maging anak. Ginawa siya para maging walking blood bank. Para may mapagkukunan sila ng dugo at tisyo habang buhay para buhayin si Dolores. Alam niyo ni Walter. Alam niya lahat. Parang gumuho ang mundo ni Ilara. Naramdaman niya ang pag-init ng ulo at ang panginginig ng kaning buong katawan. Hindi pwede yun. Ginawa ko yun para sa gamot ng lola ko. Akala ko gusto lamang nila ng anak. Pero ginawa nilang anak kong supply. Alam ni Walter na mapapahamak ang bata sa future. Pero pumayag siya. Dahil ayaw niyang mawala si Dolores. Dahil ayaw niyang mawala ang yaman at status na meron sila. Para sa kanila ang buhay ni Dolores ang mahalaga. Kahit nakapalit nito ay ang kaligtasan ng sarili nilang anak. Hindi na nga nakapagsalita si Ilara. Ramdam niya ang apoy na umuusbong sa kaning dibdib. Ginawa siyang breeding ground. Hindi tao ang tingin nila sa anak niya kundi gamot. Isang bagay na pwede nilang kunin ng parte ng katawan kapag kinakailangan. Mga hayop sila! Gagamitin nilang dugo ng anak ko habang buhay? Pinalitan ko ang bata sa pera para sa lola ko. Pero sila, benebenta nilang kinabukasan ng anak ko para lamang rin sa pera. Hindi, kukunin ko ang anak ko. Aalis kami. Lalayo kami rito. Hindi ko hahayaang maging donor lamang anak ko habang buhay. Ilara, huminahon ka. Alam kong galit ka, pero wala kang plano. Kung susugod ka ngayon, wala kang laban. Mayaman sila, may kapangyarihan. At sa batas, wala ka ng karapatan. Pwede ka pa nilang ipahuli dahil sa trespassing at kidnapping. Natigilan si Ilara. Bumagsak siya sa upuan at humahagulgol. Galit na galit siya. Handa siyang gawin ng lahat pero wala siyang plano. Wala siyang kakayahang kalabanin ang sistema nila. Wala siyang pera para ipaglaban ang bata sa korte. At wala siyang matatakbuhan na malalakas na tao. Anong gagawin ko, Zeke? Anak ko yun. Buhay ko yun. Hindi pwedeng ganyan ang tadhana niya. Kung gusto mong mabawi ang anak mo, hindi ito magiging madali. Kailangan nating mag-isip. Kailangan nating magplano. At kailangan mong maging matapang kaysa sa kanila. Hahanap ako ng paraan. Kahit anong mangyari, kukunin ko ang anak ko. At ipaparamdam ko sa kanila na hindi sila basta pwedeng maglaro ng buhay ng ibang tao. Ang sakit at galit sa puso ni Ilara ay unti-unting naging matalim na sandata. Hindi na siya ang dating Ilarang handang magparaya. Ngayon isa na siyang ina na handang lumaban. Gaano man kahirap para sa buhay at kaligtasan ng kanyang anak. Gabi na nang makapasok ang mag-asawa sa kwarto matapos ang mahabang araw. Tahimik nang natutulog ang bata sa crib na nasa gilid ng kama nila. Nakatingin si Dolores sa munting anyo ng anak nila at hindi niya mapigilan ng mapangiti at mapaluha. Lumapit siya at
at marang hinaplos ang pisngi nito. Ang ganda-ganda mo, anak ko. Ramdam ng init ng pagmamahal na dumadaloy sa buong pagkatao niya. Sa maikling panahon, sobra na ang naging kapit niya sa batang to. Para niya ng tunay na dugo at laman. Lumapit si Walter mula sa likuran at niyakap siya sa bewang. Nakikita mo? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magiging okay ang lahat. Buo ng pamilya natin. Walter, tungkol sa usapan natin dati, yung tungkol sa dugo't gamutan ko. Bakit? Ano yun? Alam mo kung ano yun. Yung plano na kunin ng dugo si baby para sa akin tuwing kailangan ko. Yung sinasabi mong perfect match siya. Oo naman. Iyan naman talagang dahilan kaya natin ginagawa to, di ba? Para may source ka. Para hindi ka mamatay. Kaya pinakasalan kita. Kaya ako ginawa ang lahat. Para mailigtas ka. Umiling si Dolores. Lumapit siya kay Walter at hinawakan ang kamay nito. Alam ko yun, Walter. At sobrang nagpapasalamat ako. Pero iba na ngayon. Napamahal na ako sa kanya. Siya ng anak ko. Hindi ko kayang tiisin na sasaktan siya ng paulit-ulit para lamang sa akin. Hindi ko kayang makita siyang nasusugatan o nawawala ng dugo dahil kailangan ko. Dolores, responsibilidad yan ng bata. Responsibilidad niya bilang anak mo. Hindi responsibilidad yun ng isang sanggol. Bata pa siya. Walang muwang. Paano kung lumaki siyang takot sa karayom, ha? Paano kung mahina ang katawan niya dahil laging kinukuhanan? Hindi ko kaya, Walter. Nagbago ng isip ko. Hahanap tayo ng ibang paraan. Baka may ibang donor. May gamot na bago. Biglang binitawan ni Walter ang kanyang kamay. Tumayo ito tumalikod at doon lumabas ang tunay na kulay nito. Wala nang ibang paraan, Dolores. Alam mo yan. Ikaw lamang nakakaalam kung gaano kalala ang sakit mo. At ang bata lang ang only match. Pero anak natin siya. Anak natin sa papel. Pero sa realidad, ginawa lang siya para sa layunin yan. Huwag kang maging tanga. Akala mo ba kung bakit ko kinayang makipag-usap kay Lara? Akala mo ba kung bakit ko kinayang pakasalan siya noon at hiwalayin ngayon? Dahil kailangan natin ng container para mabuo ang batang magliligtas sa'yo. Walter, sinasabi mo bang ginawa mo lamang talaga ang lahat para may mapagkunan ako? Oo. Hindi lamang para sa'yo, Dolores. Para din sa akin. Lumapit to at hinawakan ng panga niya ng mahigpit. Alam mo naman, di ba? Kapag namatay ka, mawawala ang lahat. Mawawala ang kumpanya. Mawawala ang pera. Mawawala ang pangalan ko sa lipunan. Babalik ako sa pagiging wala. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Natigilan si Dolores. Doon niya tuluyang nakita ang katotohanan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking akala niya ay nagmahal sa kanya ng totoo, ay mas mahal ang yaman at status kasi sa buhay ng sarili nilang anak. Kahit anong mangyari, gagamitin natin ang bata. Kukunin natin ang dugo niya. Ano mang kailangan mo para humabang buhay mo. Hanggat buhay ka, buhay din ang kinabukasan ko. At kung sakaling lumalaman at kailangan ng organs, well, handa naman tayong gawin ng lahat, diba? Hindi mo mahal ang anak natin. Wala kang pakialam kung masaktan siya o kung anong mangyari sa kanya sa future. Alam mo kung anong mahal ko? Mahal ko ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng magandang buhay. At sa ngayon, ang bata ay tool para manatili tayong mayaman at makapangyarihan. Huwag mo nang damdamin masyado, Dolores. Tao lang yan. Mapapalitan din naman yan kung sakali. Pero, paano kung magalit si Lord? Paano kung may mangyaring masama sa bata dahil sa ginagawa nating dalawa? Wala tayong pakialam dun. Basta ako, sigurado akong mayaman ako at may power ako. Ang bata, bata lang yun. Marami pang pwedeng ipanganak. Pero ang yaman at ang posisyong to, isa lang yan. Kaya huwag mo nang isipin ang nararamdaman mo. Gawin natin ang dapat gawin. Bukas dadalhin natin siya sa ospital para sa unang blood extraction. Simula na yun.
Umiiyak na lamang si Dolores habang nakatingin sa kanyang anak. Alam niyang mali. Alam niyang kasalanan. Pero sa harap ng takot na mamatay at sa kontrol ni Walter, pakiramdam niya wala siyang magawa. Nasa labas naman, nakatago sa dilim at nakadikit ang tenga sa pinto si Ilara. Narinig niya ang lahat. Kumuyumang palad niya hanggang sa pumuti ang mako ko. Ang dugo niya'y kumukulo sa sobrang galit. Gusto niyang pasukin ang kwarto at sakalin si Walter doon mismo. Pero alam niyang hindi pa yun ang tamang oras. Tingnan natin kung mapapalitan mo ang anak ko, Walter. Dahil kukunin ko siya at ipaparamdam ko sa inyo kung gaano kasakit kapag nawala ang lahat ng meron ka. Handa na siyang maging halimaw kung kinakailangan para sa kanyang anak. At ipaparamdam niya sa dalawa ang bawat butil ng sakit na dinulot nila. Ilang linggo ang lumipas, gamit ang tulong ni Zeke, nakahanap si Ilara ng paraan para makapasok sa mansyon ni na Walter at Dolores. Nagpalit siya ng pangalan, nag-iba ng ayos ang buhok at nagsuot ng simpleng salamin. Nag-apply siya bilang house helper at kalaunan na promote bilang isa sa mga nani o taga-alaga ng bata. Para kina Walter at Dolores, isa lamang siyang tahimik, masipag at mukhang simpleng babae. Araw-araw, nakikita ni Ilara ang kanyang anak at araw-araw din nasasaksihan niya ang bangungot na ayaw niyang mangyari. Isang hapon, dumating ang mga doktor at nurse. Alam na agad ni Ilara kung anong mangyayari. Ilabas niyo na si baby. Utos ni Walter na nakaupo sa sofa. Tila ba ordinaryong bagay lamang ang gagawin. Dinala ni Ilara si Remy sa sala. Umiiyak ng bata. Parang nararamdaman nitong may masakit na mangyayari. Nanginginig ang kamay ni Ilara habang hawak ang kanyang anak. Pero kailangan niyang magpakatatag. Nakita niyang pagtusok ng karayom na parang tumatarak din mismo sa puso niya. Shh! Anak, tahan na. Yakap-yakap ang bata ng mahigpit. Pinipigilan ang sariling wag sumugod at tanggalin ang lahat ng gamit. Nakatayo lamang si Dolores sa gilid. Sige na, tapusin na natin agad. Kawawa naman siya. Huwag kang maarte, Dolores. Kailangan natin to para buhay ka. Bilisan niyo na, may meeting pa ako. Simula noon, binago ni Ilara ang kanyang estratehiya. Alam niyang hindi pwedeng biglaang magkasakit ang bata dahil maghihinala sila. Kailangan ay dahan-dahan at higit sa lahat, kailangan medically valid ang dahilan kung bakit hindi na to pwedeng maging donor. Humingi siya ng tulong kay Zeke. Dahil may alam ang chef tungkol sa medisina at nutrisyon, binigyan siya ng tamang impormasyon. Ang kailangan mong gawin, baguhin ang blood composition at general health status niya ng hindi halata. Hindi mo siya papatayin o sasaktan. Sa halip, babaguhin mo ang diet at routine niya para maging unstable ang results. Paano? May mga pagganit vitamins na pwedeng inumin o kainin na magdudulot ng pagtaas o pagbaba ng ilang level sa dugo. Mga bagay na hindi naman nakakamatay pero sapat para sabihin ng doktor na not compatible o high risk to donate. Gagawin ko ang pagkain base dito. Ikaw ang bahalang magpakain at siguraduhin sunod-sunod to. Sinimulan ni Ilara ang plano. Sa umaga, pinapakain niya si Remy ng mga pagkaing mayaman sa specific nutrients na nakakapagbabago ng blood count pero mukhang healthy naman sa paningin ng iba. Pinapainom niya ito ng herbal supplements at vitamins na binigay ni Zeke. Bukod pa roon, sinisiguro ni Ilara na laging pagod o medyo under the weather ang bata bago ang schedule ang pagkuha ng dugo. Pinapatulog niya ito ng late ng bahagya, pinaglalaro ng matagal para medyo manghina at mahilo at binabago ang timpla ng tubig na iniinom nito base sa payo ni Zeke. Isang buwan nang lumipas, muling nagpatingin sila sa doktor. Inaasahan ni Walter na perfect pa rin ang results at pwede ulit kumuha. Pero nang lumabas ang papel, kumunot ang noo ng doktor. Sir Walter, ma'am, medyo kakaiba po ang results ngayon. Anong ibig mong sabihin? Pwede pa ba o hindi? Nagbago ang levels niya, sir.
Tumaas ang ilang enzymes at medyo low na ang ibang counts. Mukhang anemic na po siya ng bahagya at medyo unstable ang immune system. Kung pipilitin po natin kuhanin siya ngayon o sa mga susunod na buwan, delikado. Baka mag-collapse ang bata o magkaroon ng komplikasyon. Ano nangyari? Dati perfect match eh. Dati healthy na healthy. Hindi natin masabi agad, sir. Maaring dahil sa growth sports o kaya naman sa diet at environment. Ang sigurado lamang ako sa ngayon, hindi siya pwedeng maging donor. Kailangan muna natin siyang palakasin. Pero base sa trend, mukhang magiging high risk na siya sa susunod. Sinasabi ko na nga ba? Sinabi ko na sa'yo na baka may mali sa alaga. Paano na ngayon? Wala tayong mapagkukunan. Sa kabilang banda, halos mapaluha si Dolores sa tuwa't ginhawa. Hindi dahil sa sakit niya, kundi dahil hindi na masasaktan ng kaning anak. Kita mo na, Walter. Sabi ko sa iyo bawal na siyang gamitin. May Diyos naman at ayaw niyang nasasaktan ng bata. Hahanap ako ng paraan. Kukunin ko ulit kapag naging okay na siya. Habang nag-aaway sila sa background, nakatayo lamang si Elara sa sulok at nakayuko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Remy na nakatingin sa kanya at ngumiti. Naku Walter, hindi ito magiging okay sa paningin ng mga doktor mo. Hanggat nandito ako, hindi na magiging healthy at match ang anak ko para sa mga demonyong katulad mo. Aalagaan ko siya, pero sisiguraduhin kong wala na kayong mapapala sa kanya, kundi pagmamahal at pagpapalaki bilang isang tao, hindi bilang gamot. Lumipas ang ilang linggo at kahit anong gawin, hindi na bumalik sa dating resulta ng dugo ni Remy. Pero hindi tumigil si Walter. Alam niyang kahit hindi na perfect match gaya ng dati, may dugo pa rin na pwedeng makuha na makakatulong para mapatagal ang buhay ni Dolores. Isang gabi, biglang bumagsak si Dolores. Nahilot na wala ng malay. Agad dinala ng mga doktor sa bahay. Pagkagising ni Dolores, mahina na ang boses at nanginginig ang kamay. Walter, ayoko na. Hayaan mo na ako. Huwag na nating saktan si baby. Hindi ko na kaya. Hindi pwede yan, Dolores. Hindi pa ako handang mawala ng lahat. Habang may dugo siyang kayang ibigay, kukunin natin. Ito lang paraan para manatili kang buhay at manatili tayong mayaman. Pero sabi ng doktor, delikado na. Bahala ang doktor. Ako ang nagbabayad sa kanila. Kaya gagawin nila ang sasabihin ko. Tinawag niya ang nurse at inutusang ihanda ang gamit. Dinala si Remy sa kwarto. Umiiyak ang bata. Takot na takot. Nandoon si Elara. Hawak ang anak niya at kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya kung paano pinilit ipatayo si Dolores para tanggapin ang dugo. Nakita niya kung paano pinipilit ang nurse na tusukin ang braso ng bata kahit umiiyak to at nanginginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hilahin ang bata palayo at suntukin si Walter. Pero napigilan niya ang kaning sarili. Alam niyang sapat ng ebidensyang nakuha niya. Hawak niya na ang susi para pabagsakin si Walter. Habang tumutulo ang dugo mula sa anak niya papunta sa bag ni Dolores, napatingin si Elara sa asawa ng lalaki. Nakita niya ang luha ni Dolores, ang pagsisisi at takot sa mga mata nito. Naawa siya. Ilang araw bago ang unang birthday ni Remy, naiwan si Elara sa kwarto para ayusin ang mga gamit ng bata. Nakaupo lamang si Dolores sa wheelchair malapit sa bintana, mukhang payat at nanghihina na talaga. Akala ni Elara ay tulala lamang to at hindi siya napapansin. Pero habang inaayos niya ang unan, biglang nagsalita si Dolores ng mahina. Alam ko kung sino ka. Natigilan si Elara. Nanigas ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niyang nakatingin sa kanya si Dolores. Ma'am, ano pong sinasabi ninyo? Huwag ka nang magpanggap, Elara. Kilalang kilala kita. Kahit nagbago ka ng ayos, kahit nagsuot ka ng salamin, kilala ko ang babaeng pinakasalan niyo noon. Ang tunay na nanay ng anak ko. Bumagsak ang mga balikat ni Elara.
Tinanggal niya ang salamin at humarap ng buo. Wala na ring saysayang magsinungaling. Bakit? Bakit hindi mo pa ako pinapalis? Bakit hindi niyo sinabi kay Walter? Dahil tama ka. Dahil alam kong tama ang gagawin mo. Nabulag ako, Ilara. Takot ako mamatay kaya hinayaan ko lahat. Pero nakikita ko araw-araw kung paano saktan ni Walter ang bata. At hindi ko na kaya. Mas pipiliin ko na lamang mawala kaysa kitain siyang ginagamit na parang bagay. Kung ganun, aalis kami sa birthday ni Remy. Kukunin ko na siya. Gawin mo yun. Ilayo mo siya rito. Ilayo mo siya kay Walter. Huwag mo na siyang ibalik. Kahit mamatay ako, at least alam kong ligtas ang anak ko. At least alam ko may nanay na nagmamahal sa kanyang totoo. Yakap-yakap ni Dolores ang sarili habang nakatingin sa crib. Hindi kita pipigilan. Salamat. Dali kong magliligtas sa kanya mula sa impyernong ginawa ko. Tinitigan ni Ilara si Dolores. Hindi niya na nakita ang kaaway. Nakita niyang isang babaeng biktima rin. Na biktima ng pagmamahal, takot at kasakiman ng isang lalaki. Samantalang sa opisina ni Walter, seryosong kinakausap na ni Zeke. Alam na ni Zeke ang plano ni Ilara at gusto niyang subukan sa huling pagkakataon na ayusin ang gulo bago pa sumabog ang lahat. Walter, isipin mo naman, delikado ng bata. Delikado rin si Dolores. Bakit hindi na lamang tayo maghanap ng ibang paraan? May ibang donors, may gamot na bago. Bakit kailangang pilitin mo pa? Zeke, kaibigan kita, kaya hindi kita susuntukin ngayon. Pero wag mo akong utusan. Alam mo namang wala nang ibang match dyan kundi ang batang yun lang. Pero mamamatay na siya kakakuha mo. Paano kung mamatay ang bata ha? Ano na lang ang gagawin mo? Di gagawa ulit kami ng bago. May pera naman ako Makakahanap ulit ako ng katulad ni Ilara. Ang mahalaga, habang buhay na buhay si Dolores at habang buhay akong mayaman. Wala kang puso, Walter. Tao ang pinaglalaroan mo. Umalis ka na rito bago pa magbagong isip ko at paalisin ka sa buhay ko. At kung may bala kayong gawin, kung may alam ka man, isipin mo mabuti kung kanino ka pumanig. Dumating ang pinakahihintay at kinatatakutang araw, ang unang birthday ni Remy. Puno ng bisita ang malawak na garden ng mansyon, mga prominenteng tao, negosyante at mga kaibigan ng pamilya. Masayang tugtog, makulay ang dekorasyon at nasa gitna ng lahat si Walter at Dolores. Nakangiti sa harap ng kamera, pinapakita ang perpektong buhay na gusto nilang ipakita sa mundo. Nakasuot naman si Ilara ng simpleng damit ng staff at nakatayo sa gilid habang buhat ang kanyang anak. Ramdam niya ang kaba, pero mas nangingibabaw ang apoy sa kanyang dibdib. Nasa kanyang tabi si Zeke, tumatango bilang senyales na handa na ang lahat. Ngayon na, Ilara, gawin mo na. Dahan-dahang humakbang si Ilara palapit sa entablado. Nagulat ang lahat nang makita siyang lumapit. "Excuse me," sabi ni Ilara ng malakas at klaro, dahilan para tumahimik ang buong lugar. Ano ka ba? Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa pwesto mo. Hindi po ako aalis dahil may importante akong sasabihin sa inyong lahat. Bago ipagdiwang ang birthday ng batang to, kilala niyo ako bilang katulong dito. Pero mali kayo. Ako si Ilara, ang dating asawa ni Walter. At ang batang hawak ko ngayon, hindi ito ampon gaya ng sinasabi nila sa inyo. Anak ko to. Tunay kong anak. Anong kalokohan to? Alisin niyo siya dito. Hayaan mo siyang magsalita, Walter. Oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Ginawa lang ako ni Walter na breeding ground. Ginawa lang namin ang batang to, hindi para maging anak, kundi para maging walking blood bank at organ donor. Gulat na gulat ang lahat. Dahil may malubhang sakit si Dolores, kailangan niya ng perfect match na donor habang buhay. At ang anak ko, siyang ginawa nilang solusyon. Araw-araw tinutusok siya, kinukuhanan ng dugo, pinapahina ang katawan, para lamang mabuhay ang asawa at mapanatili ang mayaman at status ni Walter. Hindi totoo yan.
Totoo lahat ng yan. May mga medical records ako, mga testigo, at may ebidensya na kahit delikado ng bata at bawal niya, pinipilit pa rin nilang kunan to para lamang hindi mamatay si Dolores at hindi mawala ang pera nila. Tao ang anak ko, hindi supply, hindi gamot. Nagkaroon ng kaguluhan eh. Isa-isang lumapit ang media at mga bisita kay Walter para tanungin. Pero tinatakpan nito ang mukha. Ang mga business partners nito ay umiiling-iling at unti-unting umaalis. Nasira ang imahe nila. Ang pamilyang akala ng lahat ay perpekto at mayaman, ngayon ay kilala bilang mga halimaw na kayang gamitin ng sariling anak para sa sariling kapakanan. Ang reputasyon ng dalawang pamilya ay nawasak sa isang iglap. Walang gustong makapag-business sa kanila at tinalikuran sila ng lipunan. Ikaw, ibalik mo sa akin ang anak ko. Sisirain ko kayong lahat. Hindi na siya sa'yo. Tao siya, Walter. May karapatan siyang mabuhay ng payapa. At hindi ko nahahayang hawakan mo siya kahit na kailan. Tumingin si Ilara kay Dolores na umiiyak lamang sa gilid. Salamat, Dolores. Dahil hinayaan mo akong iligtas siya. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Zik, tara na. Nasira man ang buhay at pangalan ni Walter at Dolores, at least, nailigtas niya ang kinabukasan ng anak niya mula sa impyernong ginawa ng sarili nitong ama. Ilang buwan matapos ang skandalo at ang paglisan ni na Ilara at Remy, unti-unting gumuwang mundo ni na Walter at Dolores. Wala ng donor, wala ng perfect match. Ang mga gamot at maintenance sa dati sapat, ngayon hindi na gumagana. Ang katawan ni Dolores ay unti-unti nang sumusuko. Wala nang dugong pwedeng ilipat. Wala nang ibang paraan para palakasin ang resistensya niya. Nasa ospital sila sa isang pribadong kwarto, pero parang kulungan ang pakiramdam ni Walter. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang malamig at payat na kamay ni Dolores. Walter. Lumapit si Walter at dinikit ang tenga niya sa labi ng asawa. Andito lang ako, Dolores. Nandito lang ako. Nawala na lahat, diba? Wala na si Remy. Wala na ring pag-asa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hahanap tayo ng paraan. May pera pa ako. Bibilhin ko ang lahat ng gamot sa mundo. Bibilhin ko ang buhay mo. Umiiyak na siya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang sarili niyang kawalan. Umiling si Dolores at dahan-dahang itinaas ang kamay para haplusin ang pisngi ni Walter. Pero kahit ang galaw na yon ay sobrang bigat na para sa kanya. Huli na, mahal. Huli na ang lahat. Ginawa natin ang lahat. Pero sa maling paraan. Ginamit natin ang bata. At ngayon binabawi ng Diyos ang binigay niya sa atin. Dahil ba sa akin? Dahil ba sa kasakiman ko? Dahil ba ayoko mawala ka at ayoko mawala ang lahat? Dahil takot tayo, Walter. Takot akong mamatay at takot kang mawalan. Pero sa takot na yun, naging demonyo tayo. At ang pinakamasakit, nawala sa atin ang pinakamahalaga, ang anak natin. Patawad. Patawad, Dolores. Patawad kung nasira ko ang buhay mo. Kung ginawa kong kasangkapan ng sarili nating anak para namang manatili ka sa aking tabi. Wala na akong oras magtanim ng sama ng loob. Sana sa kabilang buhay maging pamilya tayo ng tama. Sana mahalin natin si Remy ng totoo, nang walang kapalit. Iyon ang huling salita ni Dolores. Dahan-dahang bumigat ang kamay nito, humina ang hininga, at tuloy nang tumigil ang tibok ng puso. Dolores! Dolores! Niyakap niya ang katawan ng asawa, umiiyak at nagsusumamang bumalik to. Pero wala na. Hindi lamang si Dolores ang nawala kay Walter. Nawala rin ang kanyang yaman, kapangyarihan at ang huling bakas ng kanyang pagkatao. Naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng mga gulo ng kanyang kasakiman. Kasama ang nag-iisang katotohanan. Binawi ng buhay ang lahat ng pinagkait niya sa iba. Lumipas ang mga taon, ang dating makisig at makapangyarihang negosyante, ngayon isang balbon at hindi na makilalang itsura. Laging nakatitig sa kawalan
Laging lasing o tulala. Dahil sa sobrang bigat ng konsensya trauma, unti-unting lumabo ang paningin niya. Sabi ng doktor, isa yung psychosomatic blindness. Isang uri ng pagkabulag na dulot ng matinding emosyon, pagsisisi at trauma na hindi na kayang tanggapin ng utak at mata niya. Sa kabilang banda, tahimik at payapa ang buhay ni Elara, Remy at lola niya sa probinsya. Tuwing umaga gigising sila sa huni ng ibon at amoy ng halaman. Si Remy ngayon, malusog na, makulay at puno ng buhay. Pero may isang bagay na hindi mawala-wala sa buhay ni Elara at yun ay si Zeke. Isang hapon, nagluluto si Elara sa kusina nang biglang may sumulpot na anino sa kanyang likuran. Bakit laging pritong isda at gulay lang luto mo? Wala bang steak? Wala bang wine? Nako, ang lakas ng loob ah. Di ba chef ka? Di ba marami kang alam? Kung gusto mo ng steak, magluto ka. Nandito ka na naman para guluhin ang araw ko eh. Lumapit si Zeke at kinuha ang sandok mula sa kanyang kamay. Siyempre, kailangan ko siguraduhin na kumakain ng tamang anak ko, no? Anak mo pala. At siyempre, kailangan ko ring bantay ng nanay niya. Baka mapag-iwanan pa eh. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Maniwala dyan. Ang totoo niyan, trip mo lang dito kasi wala kang magawa sa buhay mo. Naupo si Zeke at pinanood siyang magluto. Sa totoo lang, halos araw-araw ay nandito ito. Minsan nagdadala ng mamahaling laruan para kay Remy. Minsan na may mga prutas at pagkain na galing pa sa ibang bansa. Akala niya dahil mabait lang to o dahil utang na loob nila sa isa't isa. Pero isang gabi, habang nagkakape sila sa labas, habang natutulog ng bata at ang lola niya, napag-usapan nilang nakaraan. Alam mo, Zeke, salamat talaga ha. Kung hindi na sa'yo, baka hanggang ngayon nasa impyerno pa kami ni Remy. Kahit ang kulit mo at ang dami mong sinasabi, thankful ako na nandyan ka. Hindi ako nandito dahil lamang sa utang na loob, Elara. Alam mo yan. Bakit ba ako? Bakit mo ako gusto? Tingin mo ba hindi ko napapansin? Iba ka eh. Para kang galing sa ibang mundo. May gusto akong sabihin sa'yo. Matagal na dapat. Pero natakot ako na baka takbuhan mo ako kapag nalaman mo. Hindi lamang ako simpleng chef, Elara. Ang Zeke's Kitchen at lahat ng branches na nakikita mo, akin yun. At hindi lamang dito sa Pilipinas. May mga restaurant at hotels kami sa Europe, sa US at sa Asia. Kung ganon, bakit nandito ka sa probinsya? Bakit ka nagtatrabaho noon sa kanila? Bakit ka nakikipagsiksikan dito sa amin na simple lang? Dahil noon, gusto ko lang talaga magtago at gawin ang gusto ko. Ang magluto. Pero ngayon, nandito ako dahil sa'yo. Hindi ko maintindihan. Mayaman ka, gwapo ka. Pwede kang pumili ng kahit sino. Mga model, mga socialite, mga babaeng walang anak at walang problema. Bakit ako? May anak ako, Zeke. Dati akong asawa ng kaibigan mo. Wala akong may pagmamalaki. Dahil ikaw lang ang nakakita sa akin bilang tao. Hindi bilang mayaman na chef. Ikaw lang sumigaw sa akin, naggalit, nakipag-away sa akin ng patas. Nakita ko kung paano mo isakripisyo ang sarili mo para sa lola mo at para sa anak mo. Nakita ko kung gaano ka katapang at kabuti kahit sobrang sakit ang dinadala mo. Kaya kong ibigay sa inyo ni Remy ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya ko kayong protektahan nang higit pa sa inaakala mo. Hindi ako katulad niya na nagmamahal lang kapag may pakinabang. Mahal kita, Elara. Mahal ko kayong dalawa ni Remy. At gusto kong maging pamilya tayo. Namula ang pisngi ni Elara. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Hindi niya akalain na ang lalaking laging nanggugulo at nanunukso sa kanya ay isa palang higante sa negosyo. At higit sa lahat, hindi niya akalaing mamahalin siya ng ganito kalalim. Ang daya mo ah, tinago mo pa sa akin. Kaya pala ang yahabang mo noon eh. Siyempre, kailangan ko magpa-impress. Pero seryoso, Elara. Handa ka na bang bigyan ka ng pagkakataon ng puso mo? Iwan ko sa'yo. Basta wag mo lang sisirain ang buhay namin. At wag kang masyadong mayabang.
Kahit kaano ka pa kayaman, dito ka pa rin sa amin kakain ng simpleng ulam. Kahit anong ulam, basta kasama kayo. Sagot ko ng kinabukasan niyo. Pagkatapos ang lahat ng sakit at pagsubok, natagpuan niya hindi lang kapayapaan, kundi ang isang pag-ibig na walang kapalit at handang tanggapin siya at ang kanyang anak ng buong buo. Kasal na silang dalawa ni Zeke at si Remy, ngayon 6 taong gulang na, malusog, matalino at laging nakangiti. Isang hapon, habang naglalaro si Remy sa garden kasamang mga aso nila, may dumating na sasakyan. Bumaba ang isang lalaki, si Walter. Natigilan si Elara habang nagwawali sa bakuran. Napatigil din si Zeke at lumapit para hawakan ang balikat niya at handang tumulong kung sakaling may gulo. Pero hinawakan ni Elara ang kamay ni Zeke at umiling. Hayaan mo na. Lumapit si Walter. Nandyan ba kayo? Naririnig ko ang tawanan ng bata. Si Remy ba yun? Tumango si Elara kahit hindi siya nito nakikita. Nandito kami. Elara, Zeke, patawad. Patawad sa lahat. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa inyo. Ang demonyo ako. Sinira ko ang buhay niyo. Ang ginawa kong anak ko parang gamot. Pinatay ko si Dolores dahil sa kasakiman ko. At ngayon bulag ako. Wala akong makita. At sa dilim na yun, doon ko lamang na-realize kung gaano ako katanga. Wala na akong pera. Wala nang pamilya. Wala na ring pangalan. Ang tanging hiling ko lang makausap siya. Makausap ang anak ko kahit saglit lang. Kahit hindi niya ako kilala. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Naramdaman ni Elara ang kirot sa puso niya. Nakikita niyang pagdurusa nito. Pero wala na siyang galit. Napuno na ng pagmamahal at kapayapaan ang puso niya. Lumapit naman si Remy. Mama, sino po siya? Hinawakan ni Elara ang kamay ng anak at dinala kay Walter. Anak, siya si Papa Walter mo. Tatay mo. Dahan-dahang inabot ni Walter ang malit na kamay ni Remy. Nanginginig ang mga daliri nito habang hinahaplos ang mukha ng bata. Anak, patawad. Patawad kung naging masama ako. Patawad kung muntik na kitang mapahamak. Maging masaya ka ha? Kayo ng mama mo. Okay lang po, Tay. Huwag ka na pong umiyak. Walter, tao ka lang. Nagkamali ka. At tinanggap mo ng parusa para sa'yo. At kahit anong mangyari, dugo mo siya. Karapatan mong malaman kung kumusta siya. At karapatan niyang malaman kung sino ka. At hindi ko ipagkakait yun sa kanya. Dahil ngayon, buo na kami. At handa kaming magpatawad. Niyakap ni Walter ang tuhod ni Elara saglit bago dahan-dahang tumalikod. Naiwan sina Elara, Zeke at Remy sa ilalim ng araw. Ayos ka lang ba? Oo, tapos na ang lahat ng sakit. Ngayon, puro saya na lang. Ang labis sa paghahangad at kasikiman sa pera ay parang laso na unti-unting pumapatay sa konsensya at pagkatao ng isang tao. Kapag nagpadala tayo sa kagustuhang mahalin ng yaman ng walang hangganan, nagiging bulag tayo sa katotohanan at nawawalan tayo ng awa sa kapwa, maging sa sarili nating dugo at laman man. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Please don't forget to like, share, comment and subscribe para po maging updated pa kayo sa mga susunod naming kwento. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat, Amping!